GG! Ayan. Good day everyone. So today we will be discussing about the relative equilibrium of fluids, topic under the fluid mechanics. So ano nga ba pag sinabi nating relative equilibrium of fluids? So here we will be talking primarily about the fluids in motion. In motion, gumagalaw. For example, we have a tank. A tank that is moving. Yan. A moving tank. Lagyan natin dito. Yan. A tank and then merong water sa loob. Ayan. Now, imagine this tank na gumagalaw. Accelerating. Ano ang makikita natin? Yan. Para mas madali, itong isang figure ang gamitin natin. Yan. So, we have this tank. Kapag stationary yan, the water should look like this. Still, wala nangyayari. Ngayon, what will happen if we accelerate this tank? Yan. Gagalaw. And based on what we know, sa kung ano mangyayari sa real life, it should look like this. Diba? Yung ating fluid, magkakaroon niya ng slope. Paano pag sinabi nating relative equilibrium? Paano siya related? So, ganito yon. Sa atin, on the frame of reference ng isang observer, tayo, when we look at this image, makikita natin na yung fluid ay gumagalaw, nagtitilt. Diba? Kasi magmumove yan. Gaganon, gaganon, gaganyan. Ngayon, think of it like this. What if ikaw na observer ay nasa loob ng tangke? Isa ka dun sa particle ng water na nasa loob. Ano ang mapapansin mo? You will notice, possibly, yes, gumagalaw ka. Pero, tingnan mo yung mga kasama mo. Diba? Tingnan mo yung mga fluids na katabi mo. Makikita mo din na nagtitilt kayo, pero relative to each other, you will see na kayong lahat ay hindi gumagalaw. Parang ganito din. Nasa loob ka ng bus. Kapag yung isang tao sa gilid ng kalsada, tinignan kayo, lahat kayo na nasa loob ng bus or yung mismong bus, gumagalaw. Pero ikaw na nakaupo sa loob ng bus, ano nakikita mo? Yes, lahat ng mga kasama mo sa bus, kasama yung driver, nakaupo lang kayo, hindi kayo gumagalaw. Yun ang ibig sabihin ng relative equilibrium. Based on outside reference, outside observer, kayo, yung buong mass nitong fluid na to, gagalaw. Pero kung titingnan mo siya sa point of view ng isang object na nasa loob ng tangke or mismo dito, kung ikaw yung particle ng water, you will see na mag-tilt kayo pero hindi mo makikita na gumagalaw yung mga katabi mo. Okay, parang ganon. So that is what it means to be relative, to be in a relative equilibrium. Relatively, walang gumagalaw sa inyo. Okay, kasi nga, pag ginalaw mo yung mismong tank, ang gagalaw niyan, lahat kayong nasa loob. Pare-parehas kayo na na-experience na movement. So therefore, kung titignan mo yung katabi mo, walang nangyayari. Ayan. So, dito, sa relative equilibrium of fluids, meron tayong tatlong parts. Unang-una is your rectilinear motion or also called moving vessels. Okay? Yan yung pinakita ko ngayon. You have a vessel, kapag gumalaw yan, nilagyan mo ng acceleration, magkakaroon ng changes dun sa behavior ng fluid natin. Okay?
Another one is your vertical motion. So, pag moving vessel or rectilinear motion, it can be horizontal or pwede namang inclined motion. Okay? Inclined. Same lang naman sila halos na magiging behavior. Yun ang i-discuss natin today. We also have your vertical motion. So, kasunod yun, wherein kapag vertical, edi instead of horizontal, diba, upwards or downwards ang movement. But still, kita pa rin natin that from our point of view, gumagalaw yung mass ng fluid natin. Pero, in their point of view, okay, lahat sila gumagalaw ng up and down. So, therefore, wala silang changes na nanonotice sa mga katabi nilang fluids. And lastly, yung ating tinatawag na rotation of the vessels. So, later on, madidiscuss naman natin yun. So, for now, dito tayo sa rectilinear motion or the moving vessels. Okay? So, ano ba pag sinabi nating moving vessel? Magkakaroon ng movement, magkakaroon ng slope ang fluid. So, today, diderive natin yung formula or the relationship between the induced acceleration and yung mismong slope. Okay? The relationship between the slope ng ating tank and ng acceleration na in-apply natin. So to do that, ang gagawin natin is magko-consider tayo ng isang particle dito sa ating tangke. Okay, let's consider one particle. So note natin that for this relative equilibrium to happen, kapag ginalaw mo yung ating tank, i-assume natin, which is ganun din naman talaga ang nangyayari, na yung movement, yung force na na-experience ng water sa loob ng tangke, they are to be the same. Dapat parehas. Kaya nga natin nasabi na relative yung equilibrium. So, based sa atin, may gumagalaw, pero sila, kung titingnan nila yung isa't isa, walang nangyayari in equilibrium. Okay? So, meaning, lahat ng particles mo sa loob, parehas yan ng na-experience na force. So, let's consider one particle dito sa ating tank. So, drawing tayo ng isang tangke. May tank tayo. And then, lagyan natin ng water. Yan. Okay? So, what happened here is naglagay tayo ng acceleration. In-accelerate natin yung tank. Oops. Accelerate. Yan. Tanggalin natin yung takip ng tank para open tank siya. Okay? So, this is your water surface. Kasi nga, in-accelerate mo na, di ba? Tatagilid yan. Ayan. Lagay na rin natin yung kung nasaan yung initial water level. Lagay tayo ng initial water level. Ito yung initial level ng water natin. Yan. Nandyan. Pwede bang i-move to? Dito. Okay. Ngayon, dahil ginalaw natin yung ating tank, naglagay tayo ng acceleration from this state, yung pantay lang, magti-tilt ngayon siya. Yung tilt na yon, tawagin natin yung angle theta. Okay? Angle theta yung tilt. Aalamin natin ano ang relationship ni acceleration doon sa ating angle theta. To do that, consider tayo ng isang particle. Itong particle na yan. Yan, kahit saan dyan. Okay? Pare-parehas naman sila ng na-experience na force, so okay lang. But to make it simple, itong nasa gitna. Now, after considering this particle, alamin mo, ano ba yung mga forces na na-experience itong particle na to? Unang-una, meron niyang weight. Diba? Meron niyang weight. Of course. Okay? Although minuscule, maliit lang, kasi isang particle lang yan, may weight yan.
And at the same time, meron din diyang nag-act na tinatawag mong reversed effective force. Ano si reverse effective force? Balik tayo dito sa figure natin. 'Di ba kung ikaw ay titingin dito sa ating object from outside point of view, siya ay nag-a-accelerate. 'Di ba? Nag-a-accelerate siya. Meaning, merong force dyan. Meron kang mass and acceleration. May force na nag-a-act. According to the Newton's law, 'di ba? Force is equal to your mass times acceleration. So, merong acceleration, merong force. Kasi nga, based on our point of view, this tank is not in equilibrium. Gumagalaw eh. So, hindi siya in equilibrium. Pero, based on the particle, kung nasa loob ka ng tank, ano ang point of view natin? In equilibrium. Paano nangyari yun? Na kapag observer ka, merong force or merong acceleration, pero kung kasama ka dun sa mga particles na gumagalaw, walang nangyayaring acceleration. Nagmumukha kayong nakatayo lang, walang ginagawa. Paano nangyari? Okay, dahil meron tayong tinatawag dyan na reverse effective force. So, this reverse effective force, wala po talaga yan in actual. So, this REF or reverse effective force is an imaginary force. Kasi nga, according to our frame of reference, kung isa tayo dito sa mga liquid dyan, in equilibrium tayo. Pero hindi ka magiging equilibrium kung meron ng force is equal to mass times acceleration. So, paano nangyari? May reverse effective force. And this reverse effective force is also equal to your mass times acceleration. Ang purpose lang nito ay para makancel yung force na pinoproduce nung acceleration na in-induce or introduced sa ating particle. That is your reverse effective force. Okay, so every moving particle, lahat ng gumagalaw, pwede mo yung lagyan ng reverse effective force kung isa ka or isa ka sa mga particle na nandyan. Okay? Ang purpose niya para lang maging equilibrium yung ating system. In actual, wala po talagang reverse effective force, wala talagang force dyan. So, this is an imaginary force. And, apart from your reverse effective force and sa weight, syempre, meron din tayong normal force. Normal force. Diba? In the normal force, always siyang perpendicular sa ating surface. Okay? Ibig sabihin sa particle natin, meron dyan weight. Of course. Merong reversed effective force that will cancel your acceleration. Yung force due to acceleration. Kasi kung wala niyan, magmumukhang gumagalaw. Pero dahil nga tayo ay equilibrium, so dapat merong magkakancel dun. Sa force is equal to mass times acceleration. Siya na yun. And, syempre, as always, kung meron kang weight, meron kang normal force. Diba? And since si normal force ay perpendicular sa surface, and yung ating surface is inclined with an angle of theta, then, itong normal force natin, siya ay naka-angle din, which is equal to theta with respect to vertical naman. Okay, so naituro na yan kung paano kunin. So, at this point, sana automatic na yan. And, as you can see, meron tayong tatlong forces. Meron tayong tatlong forces. So, ang pwede mong gawin dito, magkaroon ka or gamitin mo yung summation of forces natin sa X and sa Y. Sa statics. Or, para mas mabilis, gamitan natin ng triangle law.
that is applicable kapag meron tayong tatlong forces in equilibrium. Like nung nangyari ngayon. Okay, sa triangle law. So, hindi pa natin alam kung paano gawin or gamitin yung triangle law, I suggest we study. Okay, sa statics dapat tinuturo yun, pero kung hindi nyo naman alala, okay, aralin na natin. Pero kung hindi pa, pwede naman ngayon. Okay, paano ba applyin yun? Dapat meron kang tatlong forces. Yun ang unang condition. Dapat tatlo lang. Pangalawa, meron or yung tatlong forces mo na yon, dapat sila ay in equilibrium. Yun ang pangalawang condition. Pasok dito, di ba? Tatlo ang forces and dapat in equilibrium. Kasi nga, meron tayong relative equilibrium of liquids. Okay? In equilibrium yan from their point of reference. Okay? Tandaan mo, hindi lang siya equilibrium kung ikaw ay observer from the outside. Pero kung pare-parehas kayo nasa loob, equilibrium ang tingin mo dyan. Paano siya gawin? Okay. Unang-una, maganda dyan, yung ating force, okay, since in equilibrium yan, pwede natin yung i-draw na parang isang rectangle, or triangle rather. To do that, yung ating downward force, pwede mo yung isulat. Actually, pwede ka mag-start kahit saan sa tatlong yan. Pero para pasimplihin ng lahat, itong weight na lang natin. Kasi pababa siya. Drawing natin. This is your weight. Okay? So, kapag kasi in equilibrium po yan, yung tatlong forces natin, kapag din-drawing mo yan, always magpo-form yan ng rectangle or triangle. Always magpo-form yan. So, meron tayong weight, di ba? Pababa. Okay. Next, si reversed effective force. Ano ang kanyang direction? Papuntang kaliwa. Pero ang concept sa triangle law, kapag din-drawing mo yung isang force, yung kasunod na force, doon siya mag-i-start sa dulo nung nauna. Okay, dito. Lagyan natin. This is weight. Yan. Next, si reverse effective force, pakaliwa. Oops. Yan. This is the reverse effective force. Yan. And lastly, meron tayong normal force. Pag ganun, oops. Diba? Si normal force, naka-inclined. Yan. So, this is your normal force. And yung angle ni normal force with respect to vertical, so this is theta. And kung ito ay theta, malamang ito ay theta din. Okay, sana naaalala yung law na yun sa triangle, sa angles. If we have two parallel lines, and then meron kang theta dito, this is also theta. Okay? Diba? Meron ka na buong triangle. So, dyan, or yan, ang unang step kung gusto mong gamitin yung triangle law. Pero syempre, dapat alam mo yung conditions para i-apply. Ngayon kasi, kapag meron ka ng triangle na nabuo, pwede mo nang isolve yung normal force, yung weight, and yung reverse effective force using law of triangles. Pwede mo siyang gamitan ng sine law, ng cosine law, and ng trigonometric functions, yung sine, cosine, and yung tangent. Ang importante, kapag may nabuo ka ng triangle, kung ano yung ginagawa mo sa trigonometry para makuha yung lengths, applicable na po yun. Okay, yun yung magic ng triangle law. So now, isa-isahin natin. Ano ba yung weight? Ano kasi weight? Diba, weight is equal to mg. Sana naalala. Mass times the gravity, acceleration due to gravity. How about your reverse effective force? Ano nga si reverse effective force? This force is an imaginary force which is yung purpose niya para makancel yung force is equal to mass times acceleration. Kasi dapat nasa equilibrium. So, makakancel na dapat to. Kaya nagmumukhang hindi gumagalaw. Okay, so medyo mahirap siyang
sigurong i-accept or maintindihan. But ang purpose talaga ni reverse effective force is para ma-cancel itong force is equal to mass times acceleration. Okay? Ibig sabihin, ang value nila nitong reverse effective force, yun na din yung value ni mass times acceleration. Lagyan natin, mass times acceleration. Okay. So reverse effective force is equal to m over a. So from this image, pwede na nating tingnan or makita agad kung ano ang relationship ni theta kay acceleration by applying your trigonometric function, yung tangent theta. Bakit? May theta. Right triangle. Kita mo, di ba? And opposite ni theta, merong value, yun yung REF, and yung adjacent kay theta, merong value, si weight. Kapag tangent, ang magagamit mo ay opposite and adjacent. So, tangent. So, yung tangent ni theta is yung opposite ni theta, which is yung mass times acceleration. And yung adjacent is yung mass times your acceleration due to gravity. From here, pwede mo i-cancel si mass. Tama? Now, ano may iwan? Yes, si tangent theta is equal to acceleration of the tank. Ito yung inintroduce mong acceleration over the gravitational acceleration. So, ito lang. Ito lang yung formula na sasauluhin mo para sa rectilinear motion kapag hindi siya inclined. Kapag ganito lang, flat lang. Okay, ito yung formula. Tangent theta is equal to A over G. Yan. Madali. Diba? Madali. Okay. So, ngayon, punta naman tayo kapag inclined. Paano naman kapag slope yung ating, naka-slope yung ating tank o yung container natin? Okay. So now, consider natin yung ating container ay nasa isang inclined plane. Okay, observe. Of course, yung ating fluid, diba? So, based on common sense or logic, hahanapin ng ating fluid yung level. Okay, pipilitin ng ating fluid na naka-level pa din sila. Diba? Okay. So, your angle of the plane is tawag nating alpha. Now, after natin itong lagyan acceleration, lagi tayo, acceleration. Diba? From this level, nakapantay lang, with respect to horizontal, yung fluid natin, yes, gagalaw, tatagilid. Tulad na nangyari dito. And it's just that this time, tagilid siya. Diba? Parang ganun pa rin naman yan. Okay? So, nakatagilid na. And let's call this inclination with respect to horizontal. Horizontal. Theta. Okay, magkaiba yan ha. Tingnan mo agad, unang-una. Of course, this one, yung angle nito, the same sa angle nito, alpha. Pero notice that the fluid nag-tilt from this, gumanon. Okay, so magkaiba sila, hindi siya alpha. So theta, tawagin natin theta. Kasi nga, iba na siya. And again, consider tayo ng isa pa ring particle dito sa ating tank. This one, Ayan. Ano po yung forces na na-experience ni particle? Unang-una, meron tayong weight. And si weight always directly downward. Walang iba dyan. Pababa pa rin si weight. And yes, meron din ulit tayong reverse effective force. And si reverse effective force, always yan, always, siya ay yung kanyang inclination or yung direction niya
is always the same, kumbaga, same inclination but opposite direction doon sa ating acceleration. Yung acceleration natin, parallel sa ating inclined surface, pero papuntang kanan. Si reverse effective force naman, ang inclination is still parallel sa ating surface, inclined surface, pero pakaliwa naman. Okay, this is your reverse effective force. And yung angle ni reverse effective force with respect to horizontal, okay, that is alpha. Ang kitang-kita mo naman, no? Compare natin. Yung ating reverse effective force, siya ay parallel parallel siya sa ating surface. So, ibig sabihin, yung angle alpha, yung angle ni parallel surface, ni inclined surface, the same dun sa angle ni reverse effective force with respect to horizontal. Kung nahihirapan ka imagine, try mo to. No? Drawing ka. May surface. Hindi straight tayo. Yan. Anong angle? Alpha. Lagyan natin alpha. Ngayon, ang gawin mo, kumuha ka pa ng isa. Lagay mo. Parallel. Tulad ng nangyari dyan, parallel. Yan. Tapos, lagyan mo ulit with respect to horizontal. So, di ba? Alpha din yan. Okay? Magkamukha lang naman sila. Same din naman yung inclination. And apart from the weight and reverse effective force, meron kang normal force. And si normal force, as always, siya ay perpendicular sa ating surface. Ano yung angle niya? Okay, with respect to the vertical, this is theta. Baka nalito ka na. Giyahin mo lang yung nangyari dito. Okay? Kung ano yung angle nito with respect to horizontal, dun sa nauna, yun din yung magiging angle ni theta. Okay, ito at ito, same lang yan ha. Huwag kang malilito. Okay, trigonometry. So, the angle of your liquid with respect to horizontal, yun naman yung magiging angle ng normal force with respect to vertical. Same dito. The angle of the liquid with respect to the horizontal, theta, yun yung magiging angle ni normal force with respect to vertical naman. Ayan. Okay. So, from this, pwede ulit natin itong applyan ng triangle law. Lagyan natin yung normal force. Applyan natin ang triangle law. Ayan, so drawing ko. Oops. Lagyan natin downwards. Diba? Downward, si weight. Kaya si weight laging directly downward. Hindi palibhasa nag-inclined na, si weight magiging inclined. Okay? Ano ba yung gravity natin? Yung gravity ba ng Earth nag-i-inclined yun? Diba? Hindi naman. So, directly downward pa din yan. Drawing natin. Yan. This is your weight. Okay? Next, lagay natin si reverse effective force. Lipat ko lang si weight dito. Yan. Ano ang direction of reverse effective force? Medyo pababa. Dito, drawing ko ha. From the end point ni weight, drawing tayo ng yan, line. This is our reverse effective force. Ano ang angle ni reverse effective force? With respect to horizontal, yan ay alpha. Lagi ko dito. Ipahin na natin ang kulay kaya. Sige. Tanggalin ko muna itong mga W. Yan. So, si reverse effective force with respect to horizontal, this is alpha. Okay, lagay ko. REF, this is weight. Yan. And, meron pa, normal force. So, mula sa dulo ni reverse effective force, create ka ng line papunta sa dulo ni W. Okay, tulad dyan sa ginawa natin kanina. Okay, ganun pa rin. So, this is your normal force. And F. The angle ng ating normal force with respect to vertical, theta. Okay, same concept. Ganun pa din. And so, huwag kayong papalito. Gayahin mo lang. Ulitin mo lang yung nangyari kanina.
Si NF with respect to vertical. So, huwag kayong papalito sa mga angles. Focus tayo sa alam natin. We know that the reverse effective force with respect sa horizontal, alpha. Huwag mong pansinin si theta. Focus ka doon with respect to horizontal. Kasi kung isasama mo si theta, pwede naman, pero malilito ka. Doon ka na sa madali. Diba? Alam mo namang equal siya kay alpha, diba? The same with normal force. Pag sinama mo pa si alpha dyan, malilito ka na. Kita mo naman, same lang yung concept dito. Kung ano yung inclination ng ating water with respect to horizontal, yun din yung inclination ni normal force, pero with respect to vertical naman. Okay? So, uulitin mo lang. Yan. So, from this, ang makapansin mo, pwede ka dyang mag-cosine law or sine law kasi nga hindi siya right triangle. Pero, mahihirapan ka. Okay? So, para padaliin ang ating buhay, ang gagawin natin, kukunin natin yung horizontal and vertical component ng ating reversed effective force. Ano nga si reversed effective force? Okay, balikan natin. Weight is equal to mg. Reverse effective force, lagay ko dito, is equal to ma. Mass times acceleration. Ngayon, what if kunin natin ang horizontal and vertical component ni reverse effective force? Lagay tayo. Ito ay, This is the vertical component of the reverse effective force. So, ano yung kanyang vertical component? Mass times acceleration with respect to the vertical motion. MAV. Kasi yung mass, hindi po magbabago yan. Yung acceleration natin, siya lang yung may component sa horizontal and sa vertical. Okay? And horizontally, lagyan natin. Yan. Ito ay MAH naman. Mass and acceleration with respect to horizontal. Paano mo kunin si AV and si AH? Okay? So, simply, diba? Para makuha mo yung reverse effective force with respect to horizontal, kunin mo yung reverse effective force, MA. Para sa horizontal, dagdagan mo ng cosine alpha. Tama? Okay. Ano si alpha? Siya yung inclination ng ating surface, inclined surface with respect to horizontal. Huwag kalimutan ha, si theta, ito naman ang inclination ng ating water surface with respect to horizontal. Si alpha, siya yung inclination ng ating surface, hindi water, ng inclined surface kung saan nakapatong yung tangke natin with respect to horizontal. So, MA cosine alpha, para naman sa vertical, natin REFH. So, REF vertical, di mass times acceleration sine alpha. So, huwag niyong i-overthink. It's just that, ang gagawin mo lang, kapag nakuha mo yung reverse effective force, mass times acceleration, multiply mo lang sa cosine, magiging horizontal component na, multiply mo sa sine alpha, magiging vertical component na. So, you don't actually have to memorize this. Ang point lang, intindihin mo, ano ba si reverse effective force? Mass times acceleration. Kapag inclined, syempre inclined din siya. So, kunin mo yung kanyang horizontal and vertical component. Multiply mo ng cosine and ng sine. Okay? So, from this figure, simplify natin. Para hindi tayo malito, ulitin natin. Meron tayong weight. Meron tayong horizontal component ng reverse effective force, vertical component rather, and then meron tayong horizontal component ng reverse effective force, and pabalik, meron tayong normal force. Lagyan natin. Normal force, weight, which is equal to mg, MAV, reverse effective force, sa vertical, and MAH, reverse effective force
sa horizontal. Tandaan mo lang yung part na to ha. Para makuha yung vertical and horizontal component, cosine alpha sa horizontal, sine alpha sa vertical. And ating NF, as usual, with respect to the vertical, okay, theta. Or simply, ito din, theta. Ano si theta? Ito yung inclination ng ating fluid with respect to horizontal. Importante yan. Ngayon, check natin ano naman ang relationship ng ating acceleration kapag inclined na yung ating surface. Okay. So, ganun ulit. Dahil gusto mong makuha yung relationship ng acceleration and ng ating theta, tangent ulit. Kasi opposite and yung adjacent yung ating concern. So, lagay natin tangent ng ating theta is equal to the opposite, your acceleration with respect to horizontal over weight mg plus MAV. Kita mo ha? Okay, weight plus yung ating reverse effective force with respect to vertical. Now, napansin mo, sir, lahat may M. Okay, pwede mo i-cancel yan actually. O, cancel natin. Yan. Okay. Ano ang mangyayari? Tangent at theta is equal to your acceleration sa horizontal over g plus acceleration sa vertical. And here, ito na yung ating formula para naman sa reverse, para sa inclined or moving vessel kapag inclined ang ating surface. Ayan. So, board exam wise, hindi ito masyadong lumalabas. Pero yung nauna, yung horizontal, plain lang, lumalabas yan. Ito, lumabas pero sobrang dalang. Okay? So, ito lang yung formula na need mong tandaan. Para sa inclined motion, ito naman para sa horizontal motion. Okay? So, ito yung concepts para sa relative equilibrium of fluid, rectilinear motion ng ating moving vessel. So, kasunod naman is para sa sample problems. Okay, so solve tayo ng sample problems related dito.